ang bigat po. But thanks be to God, dahil pagkatapos po na, nagising na rin siya for ilang days, nagising na rin siya, normal na rin po siya. And she is, I think, out of the ICU already. God is good. God is good. God gives rest. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa Kristiyano, hindi pwedeng hindi rin natin pag-usapan ng suffering. Yung iba ayaw na pag-usapan ng suffering. Hindi pwedeng, ano lang tayo dito, puro blessing. Hindi gano'n. No, actually, isa sa mga paborito kong topic is talaga yung suffering po. No? Suffering. Hindi dahil gusto ko mag-suffer, hindi po eh. Pero ang ibig sabihin ko lang doon, yung po sa suffering na ito, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Amen po? Hindi something na iniiwas mo. Hindi mo naman to sinasabing tinatanggap mo na parang inanyayahan ka ng suffering. Hindi. It's not that. But it's really part of our journey here on earth. Amen po ba? Meron talagang dadaanan. But then again, the presence of God is with us. He is a mighty warrior. He delights in His children, in His people, and in His love. He will no longer rebuke you, but He will rejoice over you with singing. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo, Lord, hindi yan nakakalimot ang ating Panginoon. Naalala ko po sa Book of Esther, di ba? Yung Book of Esther, alam natin, this is the only book where the name of God was not mentioned, or is not mentioned. Naalala niyo si Queen Esther, di ba? Naging queen ni King Xerxes, right? Si Queen Esther. At sinasabi sa kanya ng kanyang tiyuhin, ni Mordecai, na kausapin mo ang hari, kasi kung hindi mo kakausapin ang hari, mamamatay tayong lahat. Dahil kay Haman, hinihimok niya ang hari na iligpit, i-annihilate lahat ng mga Jews. But there was a time, one night, hindi, tingnan niyo po yung intervention ng Diyos, isang gabi, hindi nakatulog ang hari. Di ba? At nung hindi makatulog ang hari, anong ginawa niya? Kinuha niya yung Book of Chronicles. At doon sa Book of Chronicles, di ba? Meron doon a day na nangyari na may assassination plot. Tapos sabi niya, sino nagligtas sa akin? Walang pangalan. Di ba? Oh, and I do not know kasi walang nakalagay doon. But it was Mordecai, no? Tapos kinabukasan, kausap ng hari si Haman. Sabi niya kay Haman, Haman, what are we going to do to somebody who saved the life of the king? Si Haman, gahaman sa kapangyarihan. Hindi ba, nagpatayo pa siya ng gallows para ipapatay din si Mordecai? Si Mordecai nandun sa gate. Lagi siyang dinadaanan at sinisipa, tinutuya ni Haman dahil siya isang Hudyo. But one night, the king cannot sleep. Tapos sabi niya, Haman, anong gagawin sa isang taong nagligtas sa buhay ng hari? Sabi ni Haman, kala niya siya eh. Sabi niya, dapat yan, sinasakay sa kabalo, sinusuotan ng kapa, at ipaparada sa bawat kalye, sa buong kaharian. Sabi ni Haman, alright then, gawin mo ngayon yan. Suotan ng kapa, isakay sa kabayo. Sino? Hindi siya, si Mordecai. Di ba? Yung intervention na gano'n ng ating Panginoon, na sino mag-iisip? Di ba? Na isang gabi, kakausapin ng Diyos ang hari. Xerxes is a pagan. Alam natin yan. At yun na nga po nangyari. Si Mordecai naligtas, si Mordecai na-promote. Siguro po, ang isa sa nakakapagpa-pressure sa atin, yung ating workplace, trabaho natin, kailan kaya ako makakalaya sa trabaho nito? Di ba? Kailan kaya ako makakalaya sa boss ko? Di ba? Baka yan yung pressure natin. Gusto na natin lumipat, gusto na natin magbago. No, naalala ko po yung gusto natin ng bagong environment. Naalala ko po yung alaga ng kapatid ko. Yung kapatid ko po ay naging nanny sa Hong Kong bago po siya napunta sa